In this video, update muna tayo sa mga kaganapan sa market. Pag-usapan natin ang katatapos lang na FOMC meeting ng Fed at ang naging epekto nito sa market. Kailan ba talaga magka-cut ng rate ang Federal Reserve? Mt. Gox, sumihina na nga ba ang FOD na dala nito? At SEC, naniniwala pa din na ang Solana ay maituturing na security. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Update muna tayo sa status ng FOMC meeting na naganap. At kagaya nga ng inaasahan ng marami, hindi magkakat ng interest rate ang Fed. They held the policy steady. At medyo hawkish yung statement, kaya naging bearish yung reaction ng price ni Bitcoin kumpara sa ibang risk asset. So mananatili yung interest rate sa 5.25 to 5.50% level. Pero meron naman indikasyon na ipinakita ang Fed na possible mag-cut sila ng interest rate sa September. Although, medyo nakokontrol na nila ang inflation pero mataas pa din. Kaya kinakailangan nila panatiliin sa mataas na level ang interest rate. At dahil nga medyo hawkish ang statement ng Fed, nag-react yung price, especially CBTC. Pero yung ibang risk asset like Nasdaq and S&P 500 hindi masyadong naapektuhan. Ang US dollar and bond nagrally ng konti. So just a little bit of hawkish comment from the Fed at walang rate cut, affected na agad si BTC nun. Because that's a bearish news. Wala naman tayong ibang bearish news sa ngayon kaya hindi din ganun kalalim yung bagsak niya. Hindi katulad ng mga nakaraan na mainit pa yung FOD sa Mt. Gox at German government selling. 3 red candle na mahahaba agad ang resulta nun. Now, mag-technical analysis naman tayo kay BTC. Sa previous analysis video na ginawa natin, we talk about the possible retest sa above 70,000. Nangyari naman yun at hindi na siya umabot dito kasi na-reject na agad siya sa area pa lang na ito and form a bearish candle na mayroong mahabang wick sa taas. Then nasundan ng dalawang consecutive red candle. And seeing this pattern, parte lang siya ng retracement sa rally na ito. Again, as I explained before, kahit isweep niya pa yung liquidity sa 63,000 kapag nag-bounce siya dito sa area, it's considered a higher low sa maliit na trend na tinitingnan natin inside the range. Kailangan kasi mag-bounce ni BTC dito or kahit dito to form a higher low and try mag-retest ulit sa 70,000 resistance area. So yun ang kailangan makita ng mga bulls. Now, sa bearish perspective, nakikita na nila itong trend na to. Obviously, pababa yan because this is actually a lower high from this swing high. So possible price action scenario for bears, the price will bounce here and then fail to break the previous swing high na magbibigay sa atin ng lower high sign of weakness. Now, again for the bulls, Bitcoin should bounce, break the swing high, and it will break this possible downtrend. Overall, we are still on a bullish trend. Ang ina-analyze lang natin is yung price action inside the consolidation para magkaroon tayo ng idea sa possible price movement in the short term sa daily time frame. Other news tayo, Mt. Gox just moved $3 billion in Bitcoin pero wala nang masyadong epekto sa market. Again, yung current price drop ni BTC hindi yon dahil sa Mt. Gox FOD kasi nung nakaraan pa itong news na to. It's because of high interest rate and hawkish statement by the Federal Reserve. So ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan pa na humihina na yung Mt. Gox FOD. Kasi nung una, meron pang gulat factor at ang laki ng impact niya sa price kahit hindi pa naman talaga nagdi-distribute. At marami tayong nakikita sa feed natin about the news of Mt. Gox wallet movement. Ngayon, madalang na. Although, ang Mt. Gox nakapag-distribute na, pero nung nakaraan nga, meron na namang movement dito sa wallet ng Mt. Gox. Pero yung price impact niya, hindi na gaanong ramdam. Nakapag-adjust na yung mga tao sa Mt. Gox FOD. Kasi nung July 30, naglipat na naman ng BTC ang Mt. Gox wallet around 47,229 Bitcoin sa tatlong unknown wallet over a 3-hour period. Nakita yan sa look on chain pero hindi ito masyadong ang nakaapekto na sa price ni BTC. At sabi ng mga expert, hindi daw nila nakikita yung increase of sell pressure kay BTC at pinaniniwalaan na yung mga nakatanggap na ng BTC from Mt. Gox ay mas piniling mag-hold. Kasi kung iisipin mo nga naman, mga OG Bitcoiners itong mga to, bumili sila ng Bitcoin 10 years ago pa. So most likely, they have a diamond hands. Pero hindi ako naniniwala doon.
Sa tingin ko nagbenta na yung ibang mga creditors, hindi lang masyadong ramdam ng market kasi naa-absorb siya ng ibang mga buyers tulad ng mga institutional buyers from the ETF and other market participant. Kaya ang nagiging resulta, balance lang. Kasi kung wala yung FUD ng Mt. Gox at yung selling pressure na dala nito, malamang nasa price discovery na si BTC nung nakaraan pa. Kaya lang naman kasi bumagsak yung price nung nakaraan, hindi dahil sa mga sellers from Mt. Gox, kundi dahil sa fear na dala nito, the bearish sentiment na nagdala ng takot sa mga investors. Idagdag pa natin yung FUD ng German government na tapos na rin naman. The good thing is, malapit na ma-distribute lahat ng Bitcoin from Mt. Gox at sa wakas matatapos na rin ang isang dekadang FUD na ito. Iba pang balita, SEC naniniwala pa din na si Solana ay maituturing na security, sabi ng mga crypto expert. Kamakailan kasi inatras na ng United States Security and Exchange Commission yung isa sa part ng lawsuit kay Binance, particularly pertaining to security tokens. Pero hindi ibig sabihin nun na maituturing na non-security sila Solana. Sabi yan ng isang chief legal officer ng crypto-focused venture capital firm Varian Fund na si Jake Chervinsky. Sinasabi niya na ang ginawang amendment ng SEC regarding sa complaint nila sa third-party crypto asset securities ay hindi na nila hinihingi sa korte para i-determine kung ang mga tokens ba na listed ay securities or not. Kasi sa ibang lawsuit na isinampa ng SEC like yung sa Coinbase ay still nire-refer nila na securities ang mga tokens na nabanggit kasama na dyan si Solana. Marami daw kasi ang mali ang interpretasyon sa news. Hindi sinasabi ng SEC na nagdesisyon na sila natanggapin na hindi security si Solana at iba pang mga tokens. Yung lawsuit kasi sa Binance na kine-claim na security ang mga tokens kasama dito si Solana, BNB, Cardano, Polygon, The Sandbox, Decentraland, and Axie Infinity. Bukod dyan, SEC claimed that at least 68 tokens are securities. So apektado nito yung more than 100 billion worth of cryptocurrencies in the market. At kung mapatunayan nga ng SEC na security ang mga ito, will it kill the token? No. Probably they will pay a fine, pero the project will continue. However, yung price valuation may plummet kasi magdadala yan ng sentiment of fear sa crypto market. At nakasalalay ito kung sino ang mananalo sa US election. Kasi maraming lawsuit ang nakasampa sa mga crypto exchange and crypto project ngayon. Kung pro-crypto ang mananalo na president sa US, then mas tumataas ang chance na pumabor ang desisyon ng korte sa crypto. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.